Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, chapter 27 ng Kitabut Tauhid. Ito na, may kinalaman uli ito sa sihir. Kasi sunod-sunod yun ng mga chapter. Parang 5 chapter yata yun o may higit pa. Puro tungkol sa sihir. At natalakay na natin nung nakaraan yung tungkol sa panghuhula. Ngayon naman itong nushra. Yung nushra, ito na yung kumbaga, yung ginagawa ng mga albularyo. Yung paglaban sa pangkukulam sa pamagitan ng pangkukulam. Lalabanan nila yung kulam, tatanggalin yung kulam sa pamagitan din ng pangkukulam o iba pang tawag nila sa ritual na yun. Pero lahat yun nushra. At maaari pa nga na yung pagtataboy ng masamang espiritu, na iba may engkanto sumapi sa tao, nushra din yun. Pero ang distinction nitong nushra sa Islamikong paraan ng panggagamot sa nakulam o sa sinapian, yung ang ruqya, ito wala itong mga batayan sa Islam. Kumbaga ito na yung mga nakagawian ng mga tao. O minsan hindi naman nakagawian, inimbento lang eh. Inimbento lang ng tao na paraan para di umano matataboy yung masamang espiritu o matatanggal ang kulam. Sinasabi, Udkur munasabata hadal bab li Kitabut Tauhid. Anong kinalaman ng chapter na ito sa Kitabut Tauhid? Yan sinasabi, hiya anna ba'di anwa'in nushra minas sihri wa huwa la yuhsalu galiban illa bisyirki al-munafi lit tauhid. Ito ay kabilang sa Kitabut Tauhid kasi nga ang ilang mga uri ng nushra ay salamangka pa rin. At hindi nangyayari, hindi nagaganap o hindi nagagawa ng sino mang gumagawa ng nushra liban na lamang sa pamagitan ng pagtatambal kay Allah na ito nga italiwas sa Tauhid. Yung nga, arifun nushra logatan wa syar'an walimada sumiyat bihada al-isim. Ano daw ang kahulugan ng nushra? Sa literal na kahulugan nito, technical na kahulugan nito. At bakit tinawag ito sa ganitong pangalan? Ang nushra logatan, ang literal na kahulugan nito, al-kashfu wal-izala. Kashfu o kishf wal-izala. Ang kashf, ibig sabihin, pagsisiwalat, paglalahad, pagtatanggal ng tabing. Kaya merong libro, di ba, yung Kishfu Syubuhat. Kishf, ibig sabihin, Kishfu Syubuhat, pag-aalis sa tabing sa mga syubuhat. Mga bagay-bagay na nagdudulot ng kalituhan sa relihiyon, lalong-lalo na sa akida. Syubuhat ang tawag doon. So yun ay ating inaalis ang tabing ng mga syubuhat na ito sa pamagitan ng kaalaman. So ito ang nushra, ito raw ay nangangahulugan ng pag-aalis ng tabing o pag-aalis yung mismo, yung inaalis mismo ng bagay na iyon. O syar'an, halos sihri anil mashuri bi no'in minal ilaji war ruqya. Ito raw ay ang panggagamot sa sihir o sa salamangka sa isang nakulam o tinamaan ng salamangka sa pamagitan ng iba't ibang mga gamot at mga ruqya. At ruqya dito sa kahulugan ng anumang sinasambit na dasal o dikir o orasyon. Kumbaga, yung kahulugan dito ng ruqya ay sa pangkalahatang kahulugan nito. Sumiyat nushratan li'annahu yanshuru biha anhu ma khamarahu min ad-da'i ay yakshifu wa yazal. Sa tinawag ito na nushra kasi ito raw ay ang anumang nagtatanggal ng sakit na dulot nga nung salamangka o pag-aalis ng tabing nito. Ibig sabihin, kasi maaring mangyari doon sa nushra, hindi lang yung hindi lang yung panggagamot sa mismong kulam o dun sa pag-alis sa sumapi na demonyo.
Maaari kasing nangyayari ito, kumbaga dinadiagnose pa lang. Yung action pa lang na yon ay nushra na. Bawa, merong kakaiba yung may isa dito sa atin, kakaiba yung ginagawa. Nagtawag tayo ng albularyo. Mang Kepweng, punta ka nga doon. Si Rashid, iba yung kinikilos eh. Tapos si Mang Kepweng, alam niyo yung ginagawa ng ilang mga albularyo. Yung itlog, pinapatayo. So doon, pinapatayo sa plato. Yun pa lang, kasi dito, kish nga, di ba? Kumbaga, inaalam niya o tinitiyak niya kung meron ba talagang kababalaghan. Dahil nga, kung ito ba ay nakulam o tinamaan ng masamang espiritu. So doon pa lang, nushra na rin yun na matatawag. Hindi pa niya yung ginagamot. Pero nushra na yun na matatawag. Pero yun pa lang, yun nga, kaya mahalaga yung kahulugan dito na kish at izala. Kasi doon pa lang, di ba, tumawag tayo ng albularyo. Halimbawa lang, tumawag tayo ng albularyo. Tapos yung albularyo nag-diagnose sa iba't ibang mga paraan para malalaman niya kung meron bang jinn o meron bang kulam sa tao. Doon pa lang nakagawa na tayo ng nushra at maaring nakakagawa na tayo ng shirk. So hindi pa siya gumagawa ng kanyang ritual. Hindi pa siya gumagawa ng kanyang ritual. Hindi pa siya nagsisindi ng insenso. Hindi pa siya nagre-recite ng kanyang orasyon. Pero doon pa lang maaring meron ng pagbabawal. Kasi anong batayan niya? Na yung itlog ay batayan na merong ngang jinn na sumapi sa tao. O yung tao nga ay nakulam. Madalas pa nga yung mga taong ganun, kahit wala naman, sinasabi nilang meron. Kasi modus yun eh. Pagkakakitaan din nila yun. Yung tao, halimbawa, merong sakit na pwede naman sanang pagalingin ng doktor, hindi na nila dadalhin sa doktor. Andito na si Mang Kepweng. Pwede nang magpagamot sa kanya. Di sa halip na sa doktor bibili ng gamot, sa kanya na bumili ng mga kung ano-anong pantapal. Kasi sinabi niya na yung dulot ng sakit, nagdulot ng sakit doon sa tao, kulam. Kahit hindi naman talaga kulam. So ito yun. Ha? Si? Yung niya, yung sakit niya. Tapos bandahuli, cancer pala. Yun, sabi kulam. Buti na agapan. Buti na agapan pa. Siya tinabla. Kawawa naman yung taga. Di ko nagkataon pala kung meron nga yung taong bayan na yung sumusugod, tapos may daladalang apoy, susunugin yung bahay nun. Kawawa naman, di ba? Actually, totoo yan eh. Yung mga mangkukulam na pagbibintangan, tapos papatay ng taong bayan, walang paglilitis. Mas silang bad trip sila doon, na pagbintangan lang nila ng mangkukulam. Kaya kawawa nga sino artista na laging nasa horror, yung babae, si Lilia Contapay. Naranasan daw talaga niya ma-discriminate sa labas ng pelikula dahil doon sa itsura niya. Tinatawag siyang aswang, mangkukulam. Hindi na maganda. Ano yung tatanong mo? Yung kandila. Tawag sa Tagalog nun, yung pagtatawas. Yung na yun, may inobserbahan akong ganun eh. Tinitingnan ko sila, parang kahit ano na lang hugis mabuo dun eh. Kahit hindi ko alam paano nilang nalalaman na duwende nga. Kasi kahit anong hugis na lumabas doon sa pinatak nilang kandila, lahat na lang ng diagnosis nila, duwende, kapre, engkanto. Parang inisip ko, wala, random lang eh, naisip lang nila. Kaya lalong pinagtatawanan sila ng mga demonyo eh, na gumagamit sa kanila, mga mangkukulam, mga albularyo na merong ugnayan sa mga demonyo. Pinagtatawanan lang sila. Meron man silang direktang link o ugnayan doon sa mga jinn, pinagtatawanan lang sila. Kasi nakakatawa naman talaga sila. Pero syempre tayo, naawa rin tayo sa kanila. Kaya nga itong mga bagay na ito, pinag-aaralan natin kasi para kung may kakilala tayo na nakaranas ng ganito, alam natin kung paano sila papayuhan. Kahit hindi Muslim actually. Kahit hindi Muslim, ipapabatid natin sa kanila itong mga bagay na ito. Da'wa pa nga eh. Da'wa pa kasi sila talaga, sa totoo lang, hindi naman nila alam eksakto yung ano ba yung dapat nilang paniwalaan tungkol sa mga engkanto o tungkol sa kulam eh. Nanguhula lang din sila.
Halimbawa niyan, sige, tatawag tayo albularyo, di ba? Mang Kepeng, tingnan nyo si Rashid ang nangyari dyan, laging tulala eh. Oh. Tapos nagtawag tayo sa pang-albularyo. Nagtawag tayo sa pang-albularyo. Ano bang magandang pangalan? Katsupoy. Si Katsupoy, yung isa pa albularyo, tinawag natin. O, diagnose si Rashid. Ngayon, iba na naman yung sasabihin niya. O, tuwag tayong pangatlong albularyo. Pagdating nun, iba na naman yung sasabihin. Kasi, hindi eksakto eh. Lahat sila nanguhula lang din kung ano ba yung nangyayari. Kung si Mang Kepoy gumamit ng itlog, si Katsupoy gumamit ng pagtatawas, yung kandila na pinapatulo sa tubig. At yung pangatlong albularyo natin, high-tech na. Meron na siyang detector na binili niya sa Shopee, parang si Ed Kaluwag. iba yung sasabihin nun eh. Walang eksaktong ano, kasi nga, wala talaga eh. So ito nga yung panganib ng Nusra. Actually kung ano, yung mga kufar, kakausap natin sila tungkol dito, na-appreciate nila yung mga ganitong bagay. Ganyan pala sa Islam. Maganda pala sa Islam, mga ganong bagay. Kasi kahit sila matatauhan sila eh, kapag nasasabi natin sa kanila itong mga ganitong bagay. Yung mga ganyan, pinaglalaro, niloko lang kayo ng mga albularyo nyo, ng mga manggagamot. O yun nga, buti kay Jessie, naagapan pa. Sabi kulam, yung pala cancer na. Diba? So dapat kumbaga aware tayo sa mga bagay nito. Kasi hindi natin ito pinag-aaralan para alisin ang kamangmangan sa ating mga sarili. Ang layunin ng kaalaman, hindi lang yung alisin sa ating mga sarili ang kamangmangan. Ang alisin din ito sa iba. Yun ang kaalaman na mabiyaya. Yung kaalaman na pinakikinabangan ng iba. Kaalaman na pinakikinabangan, ibinabahagi natin sa iba. Kaya mahalaga itong definition na ito eh. Yung kishf at saka yung izala. Doon pa lang sa pag-diagnose ng albularyo, ano na yun eh. Kumbaga pagsangguni na rin yun sa kanila at maaring meron ng shirk na kalakip doon. O tapos yung albularyo, ano pa yun? Magpapabayad kung ano-ano. Minsan yung may albularyo na hindi pera yung tinatanggap nila. Magre-request yun ng specific na mga bagay. Karne. Mm. 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 Ano pinakatay? Kambing? Baboy. Oh. Baboy ang madalas na ang hinahanap na naman, yung native na puti ang may ganun yung mga mangkukulam. May specific sila na kailangan. Yung nga, yung sabi ni Manong, di ba? Kailangan baboy na may medyas. Ang social naman ng baboy. Pero pala yung medyas na yun, may kulay yung paa, ganun. Maputi yung paa. Kasi yung kadalasan yung mga mangkukulam, isa sa mga katangian nila yun eh. Yung gustong-gusto nila yung nagkakatay ng hayop. Tapos yung hayop, merong specific na katangian. Kaya nga siguro yung nangyari sa mga Hudyo, yung paglaganap sa kanila nung sihir, kumbaga katulad ng ginawa nila kay Musa alayhis salam. Pinagkatay sila kahit anong baka, pero nangyari tuloy, pinaghanap tuloy sila ng pinaghanap ng uri ng baka, kasi ayaw nilang sumunod na lang kay Allah. So sila ngayon, sa kanilang relihiyon na inimbento na meron ng kahalo na shirk o pagtatambal kay Allah sa lamangka, lalong-lalo na yung tinatawag na Kabbalah. Kabbalah, isa itong sihir na nanggaling sa mga Hudyo. So meron silang mga ritual na ganito. At yung mga mangkukulam dito sa Pilipinas, mga albularyo dito, parang nga yan parang common factor. Yung hinihiling nila kataying hayop, hindi sila magpapabayad, minsan hindi magpapabayad, pero ang hiling nila, meron kang gagawin, yung kataying hayop. May nabalitaan pa, malaswa yung pinagawa niya dun sa, ginamot niya kuno na babae. Pinagsamantalahan niya yung babae. Ganun sila kasama yung mga tao. Maaring hindi lahat ganun, pero naghahanap sila na kung paano nila malalamangan o maiisahan yung mga tao. At yun nga, meron silang mga request na mga kakaiba. Yun nga, ito ang kahulugan ng Nashra. Sa sumunod, Udhkur ma qila fi nashrati
wa kayfa tajma'u bayna hadhihi al-aqwali wa bayna anwa'in nashrati wa hukmu kulli naw'in. So ano raw ba, banggitin daw yung iba't ibang mga nababanggit ng mga scholar, lalong-lalo na ng salaf, tungkol sa nushra. At kumbaga, ano yung makukuha nating pagbubuod sa kanilang mga sinasabi. Kasi kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa totoo niyan, di ba ano ba yung tawag sa kanya ng Quraysh? Kahin, sahir, lahat ng yun actually existing na nung panahon nila. Mga manghuhula, mga salamangkero, mga manggagaway, mga albularyo, meron na nun sa panahon nila. Kaya, nang dumating ang Islam, alhamdulillah, ito'y naglinaw doon sa mga usapin na ito. Na umiiral nga ito, totoong umiiral ito, at maaaring ito'y umiiral sa pakikipagsabwatan sa mga demonyo, at ito nga ay shirk. Ito'y mayroong pagtatambal, may kalakip na pagtatambal kay Allah. So unang nabanggit dito na sinabi ng salaf tungkol sa nushra, iniulat ni Jabir radhiyallahu anhu, hadith ito, actually, iniulat ito ni Imam Ahmad at ni Abu Dawud. Sinabi niya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrati. Tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa nushra. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Ito'y kabilang sa mga gawain ni Satanas. So ito'y hindi gawaing banal. Hindi ito gawain na public service, ito'y gawain ng demonyo. Kahit pa ang layunin nito, pagalingin yung kulam, di ba, sa unang tingin natin parang mabuti, di ba? Gumagamot ng kinulam o gumagamot ng sinapian. Pero ito pala ay gawain din ni Satanas. Kasi yung pinapalayas niya, ano yan kumbaga aalis siya para lang gawin silang katawa-tawa lalo o para sila lalong may ligaw. O baka maaring mangyari pa nga Yung ng kulam, kung totoo man na kinulam halimbawa, yun ng kulam at yung nag-aalis ng kulam, magkasabwat talaga sila. Magkasabwat talaga sila. Yung ng kulam, binayaran. At yung mag-aalis ng kulam, babayaran din at dahil doon, pareho silang may kita. Pareho silang may trabaho. Parang ano lang Parang kriminal tsaka pulis. Kailangan ng pulis ng trabaho. Kaya minsan, gagawa sila ng kriminal para meron silang trabaho, meron silang promotion, meron silang malaking achievement, malaking accomplishment sa kanilang serbisyo. At ngayon din tinanong si Imam Ahmad tungkol dito. At sinabi niya yung sinabi ni Ibn Mas'ud o yung tungkol sa pananaw dito ni Ibn Mas'ud. So sinabi niya, Ibn Mas'ud yukrihu hada kulluhu. Si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kinamumuhian niya ang lahat ng ito. Ang lahat ng nushra na ito. Yung pagpapagaling sa kinulam o pagpapagaling sa sinapian, lahat ng ito kinamumuhian ni Ibn Mas'ud. Kasi tayo sa Islam, meron tayong specific na paraan, tukoy na paraan. At yun nga yung mga ruqyatu syar'iyah, mga pinahintulutan na mga dhikr, mga dua para sa sino man na nakakaramdam, nakakaranas na siya ay maaring tinablan ng kulam o sinapian ng masamang espiritu o kahit sa iba. Pwede tayo magruqya para sa kanila. At hindi lang kulam o pagsapi ng masamang espiritu. Kahit ordinaryong sakit. Napilayan ka, nararamdaman mo yung sakit doon sa pilay mo, merong dikir, merong dua. Diba? Yung A'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajida wa uhadir. Kaya nga mainam magkabisado ng mga dikir. Mainam magkabisado ng mga dikir. Oo, merong dikir na maaring pangkalahatan yung kahulugan. Diba? Sabi mo, A'udhu billah, ganun. Pero kung merong specific na dikir, pag pupunta ka dun sa liblib na lugar, si Manong pupunta dun sa liblib na lugar, magpuputol ng puno, magsusunog ng puno.
Merong specific na dua, yun nga, a'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Nagpapakop ako sa mga salita ni Allah na perpekto laban sa kasamaan ng mga nilikha. Pwedeng a'udhu billah, pero iba pa rin pamukpok yung martilyo kaysa sa plies. Kumbaga, may specific na gamit na mas epektibo para sa isang paggagamitan. So parang ganun yun. Kumbaga, gagamit tayo ng specific na mga dua. Kasi bahagi rin ito ng pananampalataya. Bahagi ito ng ating pananampalataya. Yung ay a'udhu billahi wa qudrati, nagpapakupkop ako kay Allah at sa kanyang kapangyarihan, min syarri ma ajida wa uhadir, laban sa kasamaan ng aking nararamdaman na sakit. So hawakan mo yung parte ng katawan mo na may sakit, magsabi ka ng bismillah, sa ibang ulat 3 beses, bismillah, 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 a'udhu billahi wa qudrati min syarri ma uhadir, ulitin mo yun ng mga ilang beses, sa ibang ulat 7 beses. So yun ay mainam na gawain ng Muslim. Hindi yung ganito, yung tatawag ka ng albularyo o ano pa man. Ano pa nga ito kung sa mga nakid, sa mga nakid, di ba? Pang ilang nakid yung ano? Yung man'taqadaan na hajja gayri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi kafar. Sino man ang mag-akala o maniwala na meron pang ibang gabay na mas matuwid kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir yun. Yung tao na nananalig sa albularyo o sa mga dua, mga orasyon, ritual na hindi naman Islamiko, kumuha siya ng ibang gabay liban pa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang ginagawa, kumuha siya ng iba pang gabay liban pa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mapanganib nga na maaring nakakagawa na pala siya ng kawalang pananampalataya. Hindi lang shirk, kufur din yung kanyang ginagawa. So dapat maingat ang mga tao sa mga bagay na ito. So si Ibn Mas'ud, kinamumuhian niya lahat ng ito. Ay yukrihun nashrata allati hiya min amali syaitan. Kinamumuhian niya ang nushra na kabilang sa mga gawain ni Satanas. Siyempre with reference doon sa naunang hadith na binanggit kanina. Si Sa'id bin al-Musayyib, sinabi niya, si Sa'id bin al-Musayyib tabi'in din, nabuhay din siya dun sa Madina. Sabi niya, Sa'id bin al-Musayyib yakulu, la ba'sa biha innama yuriduna biha al-islah. So dito, yung sabi naman ni Sa'id bin al-Musayyib, wala raw problema kung ang hinahangad ng tao rito ay ang pagkakaayos o pagpapagaling o iba pa. Pero siyempre, tinukoy niya rito ang salitang islah. At kapag islah, inshallah, maaring nauunawaan ng mga tao ng isang gawain ay maaring kabilang sa nushra, pero in reality, sang-ayon naman sa Islam at walang nilalabag sa Islam, so yun ay tama pa rin. Tama pa rin. Regardless, kahit tawagin man ito ng tao bilang nushra. So kung ito ay in reality ay ruqya talaga, yung ruqya to syar'iyah, so pwede yun, inshallah. Hindi siya naapektuhan ng kung ano ang perception dito ng tao. At yun din sinabi ni Al-Hasan al-Basri tungkol dito, ang panggagaway, pangkukulam, lahat ng ito, actually mapapaloob pa rito yung mga gayuma. Kasi yung mga gayuma, maaaring napapaloob din sila sa pangkukulam. Kasi ang layunin ng gayuma, kontrolin yung damdamin ng tao. Na, kumbaga, hindi nakokontrol ng tao yung damdamin niya, mayroong kumukontrol na iba. So maaring napapaloob din yun doon. Dahil nga, ang pagsasagawa daw ng nushra ay sa pamagitan nga ng paglaban sa kulam sa pamagitan ng kulam. At yun nga, sabi ni Al-Hasan al-Basri, ang kulam ay hindi masusolusyonan o hindi matatalo ng isa pang kulam. Ang mali, hindi may tatama ng isa pang pagkakamali. So hindi pwedeng gagamutin ng kulam sa pamagitan din ng pangkukulam. Wal jam'u bayna hadil aqwali anna an-nushra halus sihri anil mashur. Ngayon matitipon natin lahat ng mga sinabi na ito.
tungkol sa iisang summary lamang. Ng nusyra nga, ito ay ang pag-aalis ng pangkukulam o salamangka sa isang tinablan ng kulam o salamangka. Na unang summary nito, halun bisihri mitluhu wa huwa alladhi min amali syaitan wa alayhi yahmilu qawlil hasan wa hada an-nu'u al-muharram. So yun nga, ang pag-aalis ng salamangka sa pamagitan ng salamangka ay gawain ni Satanas. At yun nga, ito ay pinagbabawal. At ito ay katulad nga nung naging pananaw ni Al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu. Pero sinabi kanina ni Sa'id bin al-Musayyib, an-nushra bir-ruqyati wat-ta'awwadat wal-adbiyah wad-da'wat al-mubaha famithlu hada jaizun wa alayhi yahmilu qawlu Sa'id al-Musayyib. Pero kung yung tinatawag nilang nushra, ang nilalaman nito ay ruqyah, ta'awudat, ibig sabihin pagpapakupkup kay Allah. Either sa pagbabasa ng Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, tapos yung mga dua na merong pagpapakupkup kay Allah, halimbawa nga yung a'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Kung ito yung nilalaman ng tinatawag ng tao na nushra, pinahintulutan ito. Actually, hindi na nga nushra yun eh. Yun ay ruqyah syar'iyah. Parang yung salitang orasyon, di ba? Maaring tinatawag ng tao na orasyon, kahit ang mga dua, tinatawag na orasyon. O mga dhikr, tinatawag na orasyon. Pero hindi naapektuhan ng tawag na ito ng tao ang pagiging tama ng nirecite ng tao na dhikr o dua. So, sa ganitong pagkakataon, kung ganito lamang ang kanyang ginagawa, binabasahan niya yung sinapian o yung kinulam ng mga ruqyah na syar'iyah, mga pagpapakupkup kay Allah, at iba't iba pang mga, kumbaga, kaparaanan na, halimbawa, gamot na pinahintulutan na may kinalaman doon sa sintomas na nararamdaman ng tao. Halimbawa yung tao, bagaman pinagdududahan natin na siya ay nakulam, pero nakakaramdam siya ng halimbawa pagkahilo o lagnat, so pwede pa rin siyang painumin ng gamot sa pagkahilo o lagnat. Kasi pinahintulutan naman ng iba't ibang mga gamot. At yung nga yung da'watul mubaha, yung iba pang mga dua. So lahat ng ito ay pinahintulutan dahil ito naman aslan, originally, ay ruqyatu syar'iyah, mga pinahintulutan na paraan ng panggagamot sa pamagitan ng mga dasal o orasyon o mga salita na sinasambit. Mga salita na sinasambit. Iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Qatada, qultu li Ibn al-Musayyib, rajulun bihi tib, aw yuqadu an imraatihi ayahillu anhu an yanshur o an yunshar. Sasabi ni Qatada kay Ibn al-Musayyib, meron daw lalaki na nagkasakit o kaya, kumbaga, ang pagkakabanggit dito, aw yuqadu an imraatihi, parang nahiwalay siya sa kanyang asawa at pinagdududahan na ito ay dulot nga ng salamangka. So nagtanong si Qatada kay Ibn al-Musayyib, aalisin ba ito sa kanya? Aalisin ba ito sa kanya? Ibig sabihin, gagamutin ba siya? Ayahillu anhu aw yunshar. Gagamutin ba siya ng gamot o gagamitan siya ng nushra, yung mga orasyon? Sabi ni Ibn al-Musayyib, la, hindi. La ba'sa bihi, innama yuriduna bihil islah, fa amma ma yanfa'u falam yanha anhu. Sabi ni Ibn al-Musayyib, hindi yung nushra na na shirk. Pero walang problema doon nga sa mga dua, mga dhikr at iba pang mga gamot na gagawin sa kanya. Dahil
kung ang gagawin sa kanya ay anumang nakakapagbigay ng pakinabang, ay hindi ito ipinagbabawal. Kung ang gagawin sa kanya ay mga dhikr, hindi ito ipinagbabawal. Mga dua o pagpapainom sa kanya ng gamot na may kinalaman sa mga sintomas na nararamdaman niya, pwede siyang painumin. Halimbawa, yung sinapian, di ba yung sinapian, laging, halimbawa, sabihin niya masakit ulo. Di painumin siya ng gamot para sa sakit ng ulo, pwede naman, walang problema doon, inshallah. Kahit pa nagdududa tayo na siya ay sinasapian. Ba? Parang si Rashid, siya lagi sample natin kasi siya yung sinapian dito kamakailan lang eh. Sinapian ng cellphone. Diba? Pinagdududahan natin siya sinapian, pero hindi natin pinagbawal sa kanya uminom ng gamot o magpatingin sa doktor. Kasi ngayon nga, yung mga bagay na ito sa Islam, alhamdulillah, walang taliwasan sa pagitan ng siyensya at ng Islam. Hindi katulad sa ibang relihiyon. Magkalaban yung siyensya at saka yung Islam. Sa atin, magkasama. Actually, mga Muslim pa nga ang nagpasigla talaga ng science. At nagkaroon ng Renaissance. Di ba sa Europe, nagkaroon ng Dark Ages? Nagkaroon ng Renaissance, yung panahon na ni Leonardo da Vinci. At nagkaroon ng exploration dahil sa siyensya na pinasimulan ng mga Muslim. Engineering, mathematics, medicine, science, lahat. Mga Muslim ang nagdala nito sa Europa at pinakinabangan ng mga taga-Europa ngayon. At ang iba rito na pinakinabangan nila, ginagamit nila ngayon, laban sa mga Muslim. Naalala ko nga yung si Erdogan, yung presidente ng Turkey. Sabi kasi ni Macron, yung presidente ng France, ipagbabawal daw niya yung hijab. Sabi ni Erdogan, naalala mo ba, Macron, yung hari ninyo dati, na humingi ng tulong sa mga Muslim? Hindi ko na maalala kung sining hari na yun na tinutukoy ni Erdogan. Pero napakahina ng France nung panahon na yun. Pero dahil normal ang relasyon sa pagitan ng Ottoman Empire at ng France nung panahon na yun, meron silang alyansa kumbaga. So tumutulong ang mga Muslim sa kanila. Anyway, hindi naman Muslim din yung kalaban kaya tumutulong sila sa kanila. Kumbaga, sinusumbatan ngayon ni Erdogan ang France, bakit ninyo pagmamaluputan ng mga Muslim na sa isang bahagi ng inyong kasaysayan ay nagtanggol sa inyo na mga taga-France. So malaki ang utang na loob ng mga European sa mga Muslim kung tutusin. Pero yun nga, yung mga Muslim ngayon naging kupal din Sa halip na magpakatalino, nagpakabobo na rin sila. Yun nga, nag-focus sila sa Sufiya, pagiging Sufi, pagiging mystic, pagiging Shia, at iba't ibang mga walang kwentang mga karunungan at kaalaman. Kailangan natin ibalik, inshallah. Kaya nga, dito sa pagtalakay natin, hinihimok natin ang lahat na maging intelektual. Hindi tayo magkasya na lang sa kung ano yung inabutan natin. So dapat malalim at malawak tayo mag-isip, inshallah. Kaya ngayon lahat ng talakay natin, inuugnay natin sa history, sa kasaysayan at iba pang mga bagay. So tutuloy natin ito inshallah, kasi mahaba-haba pa itong tungkol sa Nushra. Alhamdulillah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.